Kailangan handa tayo sa alternatibo. Hindi pwede na okay, gagawin natin, sana muna tayo tapos nakaiwan tiwangwang yung ating pong mga pasahero. Dapat paghandaan muna yung alternatibo sa mo paggawa kung kinakailangan kasi hindi naman 2 araw lang gagawin yan, 1 linggo. That will take some time. It will be worse than dati. Kasi kapag sinaran mo yan, kalbari pong matindi yan. Although we know that is for the improvement of the EDSA bus lane, pero matagal na panahon yan bago matapos. Attorney, unahin natin itong balitang ang pagsasara ng bus lane, EDSA bus lane po dahil nga sa pagsisimula din ng EDSA o ng rehabilitation nito. Kayo ho ba ay tutol at o pabor dito? Well, kung ang pagsasara ay para i-rehabilitate, then ibig sabihin bubuksan ulit. Pero kung ang pagsasara ay permanente, ay tutol po kami doon dahil ayon sa dato, sa isang taon, milyon-milyon po ang maapekto ang commuters dyan. Dahil yan po yung kanilang means of transportation. No? Na mabilis-bilis kaysa sa iba. No? Kasi pag nakasakay ka dyan, mabilis na. Ang bumabagal lang o nadadagdagan lang yung trip mo kapag yun nga, kinakailangan mong pumila ng mahaba, umakyat ng mataas, pero maginhawa na kapag nakasakay ka na dyan. Opo, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, kabilang po doon sa mga hakbang sa rehabilitasyon, ito pong paglalagay ng reinforcements sa mga concrete pavement ng EDSA at ang pag-a-apply po ng asphalt overlay na may anti-rotting modifiers. Sa tingin po ninyo, ito yung best way na, parang best option po natin, wala nang ibang option upang mapaganda natin ang ating EDSA busway. Kailangan handa tayo sa alternatibo. Hindi pwede na okay, gagawin natin, sana muna tayo tapos nakaiwan tiwangwang yung ating pong mga pasahero. Dapat paghandaan muna yung alternatibo sa mo paggawa kung kinakailangan kasi hindi naman 2 araw lang gagawin yan, 1 linggo. That will take some time. No? At paano na lang yung mga pasaherong maapektuhan. So they need to give the passengers the alternative habang ginagawa po to. Dahil matagal po yan bagong matapos po nila yan. Opo, ang sinasabi po nila, paliwanag, ay pansamantalang gagamit ng ibang lanes po sa EDSA ang mga bus habang ginagawa po yung mga... Saan lane yun? Kasi kung ang mangyayari dyan, so pasasara nila yung 2 lane. So, hanapan ng isa o 2 lane ulit. Di kikitid na po yung EDSA. Baka sa isang 2 lane na lang matitira dyan para sa private vehicle. Talaga pong kalbari yan. No? Mas matinding traffic. So I think they have to have another alternative na hindi kakain ng lane sa EDSA na magdudulot ng mas malaking traffic. Hindi. Kasi habang ginagawa, hindi mo madadaanan yung original bus lane ngayon. Ililipat mo ngayon sa ibang lane sa EDSA. So, saan mo ililipat? Most probably, ililipat yan doon sa farthest right side. So, 2 lane doon. Ilan na lang matitira para sa private. Yeah? Parang ang nangyari, attorney, mauulit yung dati na kung saan dadaan itong mga bus. It will be worse than dati kasi you have 2 lanes already na original na dedicated ngayon sa bus carousel na hindi madadaanan ng whether private or public. No? So, yung natitirang lane, tatanggalan mo ng 2 lane para sa bus, so ilan na lang matitira sa private. So, I think ang alternatibong kinakailangan nilang ihanda dyan. For instance, mas maraming bagon sa MRT. No? Mas maraming babiyahing train doon. Kasi kapag sinaran mo yan, kalbari pong matindi yan. Although we know that that is for the improvement of the EDSA bus lane, pero
matagal na panahon yan na bago matapos.